lamang ay nabunyag ang mga kaso ng snatching ng riding in tandem sa lungsod ng Caloocan, kung saan dalawa sa mga suspect, menor de edad. Ang ginawang investigasyon at ang naging responde ng otoridad, narito at inyo pong panuorin. Nito lamang sa Setyembre ay muli na namang naging laman ng mga balita tungkol sa pambibiktima ng riding in tandem, kung saan ang krimen inaagaw nila ang mga gamit at cellphone ng kanilang mga biktima. Ngunit ang mas nakalulungkot, maging ang mga menor de edad ay sangkot na rin sa masamang gawain na ito. Aresto ng mga tauhan ng Caloocan PNP ang 4 na lalaki, kabilang na ang 2 menor de edad sa grupo ng riding in tandem sa Caloocan City. Sa mga kopya ng CCTV video na napasa kamay ng responde, sa unang video kitang-kita ang 2 babae na naglalakad sa isang kalye sa Caloocan. Isang motor naman ang makikitang sumulpot mula sa kanilang likuran. Pagdating sa gilid ng mga babae, dali-daling bumaba ang 2 sakay ng motor, habang ang driver naman ay humarang sa harap ng mga babae. Agad nilang hinablot ang gamit ng mga biktima. Sinubukan mang tumakbo ng isa, ngunit agad itong nahabol ng isa sa mga suspect. Natumba naman ang isang biktima dahil sa pakipag-agawan sa mga kawatan. Ganitong eksena rin ang makikita sa mga sumunod na video. Payapang naglalakad ang isang babae bandang alas 4 na madaling araw, batay sa oras na nakalagay sa CCTV monitor. Maya-maya pa, dumating na ang isang motor at huminto sa gilid ng babae. Agad na bumaba ang sakay nito at pilit na inaagaw ang dala-dala ng biktima. Ang kawawang biktima, makikitang tumakbo na lamang sa lugar na kanyang pinanggalingan. Sa mga sunod-sunod na pangyayari ng pang-i-snatch na mga riding in tandem, isang biktima ang lumantad sa responde para ibahagi ang personal niyang karanasan sa ganitong insidente. Around 5:20 AM po, papasok po ako ng work. Naglalakad po ako dito sa may kanto po namin ng Paros Alley. Pasakay po ako sa jeep po sana, kaso may nakasalubong po ako na 3 lalaki na sakay ng motor. Di ko po alam na mga hold-upper na po pala sila. Bigla na lang pong may tumapik ng balikat ko, tapos sinabi ko na, akin na yan, akin na yung mga gamit. Yung isa po kasi bumaba, hinarang po ako. Tapos yung isa, sinabi, akin na yung cellphone mo, pag di mo binigay, sasaksakin kita. Nakita ko po kasi yung dala na kutsilyo. So binigay ko na yung cellphone ko, sabi ko, ayan na, gumanod na ako. Ang bilis po ng pangyayari, umalis na po sila. Hindi rin naman niya napansin na nasugatan siya sa pangyayari. Nakita ko po na may patalim sila eh. For sure, 3 silang may patalim. Kasi kahit ako, hindi ko alam na nasugatan ako eh. Nakita ko na lang, tumutulo na yung dugo ko. Tapos sinawakan ko nga po ibang part ng katawan ko kasi mamaya may tama ako, hindi ko alam eh. Nagkaroon po ako ng 5 stitches. Kampante rin umano siya dahil doon siya nakatira sa lugar. Hindi po kasi naglaro yung isip ko na baka magnanakaw, na ganun, snatcher. Kasi nga, confident ako na taga dito ako sa lugar namin. Walang gagalaw sa akin, ganun. Kwento pa ni Paula, hindi lang siya ang biktima sa kanilang lugar. Actually po, marami na rin pong nabiktima dito. Meron nga po naglalakad na babae na dito, na kaibigan ko din. 3 lalaki din po yun, kaso wala po silang motor. Naglalakad lang po, tapos hinarang po siya, sabi, akin na yung cellphone mo. Diyan din po sa street na yan. May ilaw po siya, kaso yung ilaw hindi po ganun kaliwanag. Tsaka hindi po talaga siya tinatao. Wala pong tao sa lugar na yun, kaya siguro yung mga snatcher, diyan po sila tumatambay. Diyan po nila inaabangan pag may mga... Yun po siguro target nila kasi CCTV, yung 3 na yun, marami po silang nakasalubong eh. Paikot-ikot na po sila dito sa lugar na to. Kaya siguro nung ako na yung nasaktuhan nila, siguro parang timing na, ayan, hold upin natin. Ayon pa sa kanya,
Alam umano sa barangay na may mga ganitong insidente sa kanilang lugar. Nung nag-report po ako, alam po nila na may mga dati na rin mga na-hold up sa lugar po na yun. Nagalit din po ako, tsaka yung kuya ko kasi bakit hindi daw tinatao ng mga tanod yung mga lugar. Pero after po nung nangyari sa akin, may mga umikot naman po. May mga nag-iikot na mga tanod, na mga pulis din po. Kasi nag-report din po ako, nagpa-blatter ako sa police station dito sa Caloocan. Inikot naman po nila, tsaka nag-investiga po sila nun after nung nangyari sa akin. 4 na lalaking kabilang sa notorious na riding in tandem na sangkot sa mga iligal na aktibidad ang nasukol ng otoridad sa isang bahay sa Caloocan City. Ayon pa kay Paula, ang mga nahuling suspect ng mga pulis Caloocan ang siya ring ng biktima sa kanya. Kasi pumunta rin po ako dito. Sinasabi, hindi sila. Pero syempre, hindi naman po aamin yun eh. Tapos tinatanong ko po alam nila yung nangyari sa akin. Sinasabi ko na, umamin na kayo. Ganun. Umamin na po yung bata. Sabi ng bata, nandun po sa may driver yung cellphone nyo. Kasi tatanong, asan yung cellphone ko? Kahit yun na lang yung mabalik sa akin. Yung cellphone ko na lang, hindi ko na hiniling na mabalik pa yung ibang gamit ko. Kasi nandun lahat ng important, Tapos kinausap ko rin po ng mahinahon, pati yung bata na maliit. May kasama sila As in, maliit lang Gang daw sila. Na ganun, ang trabaho nila. Oo. Tinuturo kung nasan yung driver. Sabi, taga ano po yan, ganito, ganyang lugar, ganun. Pero sabi naman po ng mga pulis, nag-iimbestiga na daw po sila dun. Agad din kami nagtungo sa barangay upang alamin ang kanilang naging aksyon sa nangyari kay Paula. Sa totoo lang po, bukod pa sa mga nangyari sa kanya, meron talagang mga ibang biktima tulad ng mga akyat bahay. Pero lahat po ng yun, nagawa ng paraan ng barangay natin. Hindi po natutulog ang tanod ng Barangay 14. Round the clock po ang ating rubing. Ongoing po yung ating CCTV camera, mga naka-full HD yun. Meron na rin po tayong mga itinalagang tanod, bawat kanto na may mga radyo. In case na ano man ang mangyari, i-radyo lang po. At paulit-ulit po namin na sinasabi sa mga mamamayan, yung aming hotline dito sa barangay. In case na ano man ang mangyari, laging itawag at lagi naman kaming nakaalalay at lagi kaming nakaresponde sa kanila. Nakipag-ugnayan din kami sa Caloocan PNP para alamin ang ginawa nilang investigasyon sa sunod-sunod na insidente ng snatching ng riding in tandem sa kanilang lungsod. Nagkaroon po ng robbery snatching at meron po tayong 4 na persons of interest noong September 19, 10:30 ng gabi. At base doon sa account ng witness na pumunta po doon at dumiretso sa ating himpilan diyan sa substation 2. At inanarrate niya po yung mga pangyayari. At bukod doon sa mga impormasyon na binigay sa atin, ay meron din po tayong mga pinagtanungan sa pamamagitan sa ating mga iba pa na ating pwedeng pagkuhanan ng impormasyon. Kaya ito ay natuntun natin itong mga suspects diyan sa Barangay 73 at Barangay 74. Dalawa dito ang nasa legal na edad at meron din 2 CICN. Noong po natin ay presenta o kaya pinakita po doon sa biktima, ay positively identified naman ng biktima itong mga naaresto natin at na-rescue natin na CICN. Agad-agad naman yung ating mga provers, yung ating mga investigador na nag-backtrack ng CCTV. Doon sa CCTV, nakikita natin at na-identify natin yung motor na ginamit nila during the time of incident. Nung inaresto natin itong mga ito, ay yung mga motor na ginamit ay nakuha din natin. Bukod pa doon, ay meron pa tayong mga baril na improvised shotgun ang nakuha doon sa isa sa mga rescued natin na CICL at may patalim pa. Bukod pa doon sa wala silang helmet during the time of arrest, kaya yun ang naging violation nila. Kaya sinampahan natin po sila ng RA 10591 at saka yung RA 4136 para doon sa not wearing helmet naman. At habang gumugulong ang investigasyon sa mga naarestong suspect, pansamantala muna silang ikinulong ng PNP at tuloy din ang kanilang paghahanap sa iba pang mga kawatan. Yung dalawa po na kinasuhan natin na yung nasa legal na edad ay naka-P8 o kaya naka-detain ngayon sa substation 2. Yun naman po dalawa na rescued natin na CICL ay nandun po sa Bahay Pag-asa. Dagdag pa ng hepe,
mas paigtingin pa nila ang kanilang kampanya upang masugpo ang mga kawatan. Kung makikita po natin yung datos natin nung ako po ay nag-assume last September 2022, yung robbery snatching natin ay with the use of motorcycle ay mataas. At nung kabuuan po ng 2022 ay meron po tayong 27 total. Then nung ito naman 2023 ay 6 na lang po yung ating mga nitalan. Marami po tayong mga ginawa na interventions like yung mga upland galugad natin. Parang ito po ay whole community approach. At pati na rin po yung mga opisina ng City Hall, gaya po ng DPSTM, CSWD, at kapulisan at mga force multipliers natin ay nagsasama po doon sa pagro-ronda sa mga barangay. Yung ginagawa namin na ronda sa barangay na araw-araw at gabi-gabi po ay ginagawa natin yun, ay isa sa mga napakagandang interventions na naisip ng ating mahal na mayor at naging effective naman ito. Muli ay pinalalahanan niya na dapat magdoble ingat ang lahat lalo na sa gabi. Ang pakiusap ko lang po ay mayroon naman po tayong mga hotline na kinalat natin. Pwede nyo po kaming tawagan agad pag mayroon po kayong mga nakikita na kahina-hinala na mga tao na nakikita natin na pwede mang biktima sa atin, bukod pa doon sa ating pag-iingat. At siyempre ay andun yung natin yung kooperasyon ng bawat isa sa atin na dapat pag mayroon kayong mga impormasyon, kahit hindi po kayo ang mga biktima, ay dapat nyo sana na i-inform ang ating kapulisan para maagapan natin at maaksyonan natin agad. Sa panahon ng laganap ang krimen at karahasan, iba yung pag-iingat ang dapat nating gawin sa lahat ng pagkakataon. Dahil hindi natin alam kung kailan aatake ang mga masasamang elemento na lagi lamang nakamatyag sa mga inosenteng sibilyan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan.